Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng pangyayari po sa loob at sa labas ng Itbulaga. At simulan po natin dito sa online viewers ng Itbulaga kanina during Sugod Bahay mga kapatid. So sa Itbulaga TVJ YouTube channel, meron pong 86K na nanonood as of 1:20 PM. At dito naman sa TV5 Philippines na YouTube channel ay 35K po ang nanonood as of 1:20 PM din po yan mga kadabarkads. So ang Sugod Bahay mga kapatid po ay andirito sa Barangay 178, Zone 19, Maricaban, Pasay City. And yung nanalo po dito mga kadabarkads at nabunot ay isang ulilang lubos po. At siya po ay naninirahan dito po sa kanyang parang ninang-ninang, parang tita-tita. So marami po ang umiyak sa kanyang kwento dahil hindi po biro na mawalan ng lubos parehas ng mga magulang. Talagang kailangan nyo pong makisama sa tinitirahan mo para maging maayos yung relasyon ninyo sa isa't isa. So yan po ang kwento ng Sugod Bahay mga kapatid. Siya ay ulilang lubos na at mabuti na lamang dahil siya po ang nabunot ng Itbulaga. Dahil siya po pala ay wala ng mga magulang at nakikipanirahan na lamang sa kanyang tiyahin. So maraming salamat din sa kanyang tiyahin dahil napakabusilak ng kanyang puso na kupkupin itong batang to. Dahil hindi naman lahat ng tiyahin or ninang ay ganito po sa kanilang mga inaanak. 'Di ba? So napakabuti po ng puso ng kumukup po sa kanya. So kanina nagbasa po ako sa live chat ng Itbulaga during Sugod Bahay, and ang dami pong naiyak, ang dami pong na-touch sa kwento po ng Nasugod Bahay mga kapatid. At maging ako mga kadabarkads ay talagang naano yung puso ko, naantig sa kanyang kwento. And maging si Bossing Vic Soto din and yung mga dabarkads natin sa Itbulaga studio po, nalungkot, naawa din po sa kanyang kwentong hatid. And kaya nga po nilakihan po ni Bossing Vic Soto yung kanyang papremyo, ginawang 60,000 pesos para syempre tulong na din po yon sa pag-aaral ng nabunot. Samantalang kanina naman po mga kadabarkads, mayroon pong anunsyo si Tito Soto during Sugod Bahay po ito na dapat nating abangan. So sa Bulaga Olympics, ito po ay kakaiba daw sa Sabado ito ha. Red versus Yellow, ito po ay Christmas edition. So ano kaya yung mga challenge na ipapagawa sa kanila? Yan ang nakaka-excite na malaman po. Bukas, araw po ng Sabado yan, 11:25 AM pa lang ay buksan na po natin ang ating mga telebisyon. And oo nga po pala mga kadabarkads kanina, na-amaze. Sinong na-amaze na naman dito sa naging performance nitong si Atasha Mula, kasi siya po ang parang opening dance pra doon. So sabi nga po nila, Friday pa lang pero pang Sabado na yung pasabog ni Atasha Mulak. Samantalang pag-usapan naman natin itong post ng isang page dito po sa Facebook, mula ito kay Sakari Denial Mandrinan. Sabi niya dito, scoop, it's showtime, rumored to be farewell to GMA, possible return to TV5 in 2025. TBJ and Digit Dabarkads IGMA comeback, TikTok lock possible aired on GTV. So kakaiba itong balitang ito. Sabi dito, the long-running noontime show at Showtime is reportedly set to end its broadcast on GMA Network by December 2024. This development follow a year and 6-month of airing on GMA and its sister channel GTV, which began in July 2023 and expanded to GMA's main channel in April 2024. Sources from PEP cabinet files suggest that GMA is preparing an official statement to clarify its Showtime future.
If the report are accurate, Showtime will make a triumphant return to TV5 starting in 2025, marking another chapter in its story history of adapting to network change. This move would also bring the Kapamilya Time show back to TV5, where it previously aired in 2022-2023. Before moving to GMA, its Showtime currently aired on Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A to Z, and All TV. The buzz surrounding its Showtime future on GMA Network continued to intensify, with new reports suggesting the GMA Free Noon Time program TikTok Clock is being prepared to take over the time slot. According to PEP Cabinet Files, GMA Free Noon Time show TikTok Clock, an original station produced program, is rumored to expand into a new time slot starting January 2025. The show is said to introduce new game segments aligning with GMA vision to solidify its foothold in the noontime slot. There are indications that TikTok Lock could air on GTV, GMA's sister channel. On the other hand, another major shift might occur as TBJ, Tito Soto, Big Soto, and Joey De Leon, and the legit Dabbercads who helm Itbulaga on TV5 are rumored to be considering a return to GMA due to budget measures. Their potential comeback would reunite the legendary hosts with the network that helped Itbulaga become a noontime institution and a household name. This speculation arises after their abrupt departure from Tape Inc. in May 2023, which led to temporary move to TV5 under TVJ production. Would the Philippine TV noontime shake up for 2025? Find out. So nadamay na naman po ang Itbulaga at ililipat di umano sa GMA Network na siyang labong mangyari. Sabi nga po ng nag-comment sa post na to, napakalabong mangyari yan. Nakatagpo na ng bagong tahanan ang mga Dabbercads tapos babalik sila sa tape at GMA. Para sa akin, okay na yung nasa TV5 na ang TBJ, Jowa Pau, Ate Main, Ate Miles, Ma'am Alan K, Ryan, Karen Rice, sa Tasha. TV5 nila ipinagpatuloy ang 1,100 tuwa, ipinaglaban ang titulong Itbulaga hanggang sa umayon ang batas at ibinalik sa kanila kung ano ang karapat-dapat na tawag sa kanila. Kung ibabalik nila ang Itbulaga sa GMA, baka mauulit lang yung nangyari sa kanila bago umalis ng tape. Kaya okay na ako na magstay ang Itbulaga sa TV5. Very well said. Tsaka isa napakalinaw na fake news nito. Samantalang pag-usapan naman natin itong nakita kong post dito po sa Facebook. Mula ito kay Ginoong Romy. Sabi niya, Bong and Bong in the 70s from left Bong Gabriel, Pete Canson at the back, Darlene, Jerry Nisperos, and Bong Soto, with his father, Ambassador Cesar Soto, the inventor of Chilin Biolin, using the pig bladder. He is also related daw to the Soto brothers Baltito, Vic, and Maru, and Anthony Castelio. So, ang nakita ko dito, RIP Bluesman Bong Soto, pumanaw na po daw ito. And nang nagbasa nga ako ng comment, sabi dito, Bong Soto died 10:40 yesterday here in Melbourne. His sister Ning and me had a long chat yesterday while I'm driving home. I think Bong Soto is the one on the left, bro. So, siya po pala ay related sa mga Soto and siya po pala ay pumanaw na kahapon. So, nakikiramay po ako and syempre ang mga Dabbercads sa kanyang pagpanaw. Siya po ay related pala sa mga Soto, mga ka-Dabbercads.